Katrade, 100,000 ang presyo ng Bitcoin ngayon. Congrats sa mga naka-hold. Ang yaman nyo na. So, ano ba yung magandang gawin ngayon sa Bitcoin? Pwede pa bang ma-call na bumili sa mga hindi pa nakabili? Kung may nagtatanong kung may Bitcoin ba ba ako, so nabenta ko na yung Bitcoin ko. So, napanood nyo sa YouTube ko, pati sa Facebook, at kung nakapalo kayo sa Facebook ko, bumili ako ng Bitcoin, isang Bitcoin. Ang presyo nun ay 20,000 US dollar. So galing yun sa 60,000, bumagsak sa 20,000. So bumili ako kasi pag bumalik ng 60, maging triple yung pera ko. At hindi lang yun bumagsak pa yun, naging 16 pa. Pero hindi na ako nakabili sa 16,000, sa 20,000 na. So tumaas yun, after 2 years, kasi 2022 ko binili, 2024, umabot ng 74,000 yung presyo ng Bitcoin. So hindi ko pa binenta yun kasi ang analysis nga na nakita ko naabot ng 100,000, naabot ng 150,000. So tama nga, trade ngayon 100,000 na. So kung hindi ko binenta yun, malaki na, di ba? Times 5 na. So binenta ko yun kasi bumili ako ng Bitcoin sa XM. Nagkaroon ng swap ang XM. Ngayon 2024 sa Bitcoin. So yung swap, yun yung daily fee. So, ibig sabihin, araw-araw, nagkakaroon ng charge yung account ko. Umabot na sa 50,000 yung charge sa account ko. Kaya binenta ko na yung Bitcoin ko sa 69,000. So, yung 1M ko, naging 3.6M. Nag-profit ako ng 2.6M. At binili ko ng Ford Ranger ako. So, yun. So, ano yung idea or kaalaman na ma-share ko sa inyo sa Bitcoin ngayon na nasa 100,000 na yung presyo. Tataas pa ba siya? Tingin mo, tataas yung Bitcoin? Ano pa yan? Tama ka, trade. Yung prediction nga, abot pa ng 150,000 eh. So, pwede pa talagang tumaas yung Bitcoin. Pwede pa nga mag 200K eh. $1,000 yung presyo ng Bitcoin. Kaso, ako, hindi ako bumili ng Bitcoin ngayon or hindi, para sa akin hindi magandang bumili ng Bitcoin ngayon. Kasi nga, kung bibili ka ngayon, mahal na siya, kahit mag 150K pa siya, magkano yung tutubuin mo? 50% lang, di ba? Or mag 200K siya, tutubo ka ng 100% na, maging times 2 lang. At mataas pa yung chance na hindi abutin yung 200K. Kasi yung 100K mataas na nga yung 200K sobrang taas na. So nasa presyo tayo ngayon na mahal na yung Bitcoin, mataas yung chance na bumagsak. Kung titingnan niyo yung presyo ng Bitcoin ka-trade sa history, pagkatapos niyang tumaas, bumabagsak siya. Nag-drawdown siya ng 60%, 80%, meron pa nga 90%. Ibig sabihin, kung mag-drawdown siya ulit ng 80% from 100K, pwede siyang bumalik sa 20K. 80%? Oo. So, kung ngayon ka bibili, mataas yung chance na mag-drawdown. Pwede mag-drawdown siya ng 40%, babalik siya sa 60%, or babalik sa 50%, babalik sa 50,000. Yan. Babalik sa 60,000 or babalik sa 50,000 US dollar. So, hindi ka naman malulugi. Kasi tataas naman ulit yun eh. Tataas ulit yun, maging 200K, gano'n. Ang ano lang dyan, maipit lang yung pera mo. Agad bumili na sa baba mo. Oo, gano'n. Hindi ka naman malulugi ka sa panahon. Kapag bumili ka ngayon, tapos bumagsak, maipit. Kapag tumaas naman, kunti lang naman yung tutubuin mo. So, ang kinamagandang gawin, kagaya ng ginawa ko, nung nagpumita ako ng 2.6 mula 60, naging 20. So, nag-drawdown siya ng siguro mga 60% or 70%. Diba? 60 to 20. Doon ako bumili. So, maganda bumili sa Bitcoin ngayon kapag mag-drawdown siya ng at least 40% or 50%. Kasi from 100K, bumagsak sa 50K, tapos doon ka bibili. Tapos tumaas yung Bitcoin, ang presyo ng Bitcoin pumalo sa 150K. So, triple agad. Times 3 agad, di ba? So kung ngayon ka bibili sa 100K, para ma-times 3 yung investment mo, kailangan maging 300K. Mas mahirap yun. Kasi yung 300K, sobrang mahal na yun. So, yun yung goal ko na
bibili kapag nagmura. So ganoon naman, para mag-profit tayo, bibili natin sa mura. Tapos, mag-target tayo na minimum times 2. Diba? So kahit bumili ka sa 75k pwede na yon kasi From 100. from 100 bumagsak sa 75,000, pwede na yon kasi ang target kasi sa Bitcoin pwede pang tumas ng 150k. So maging times 2 pa rin yung investment mo. Pero mas maganda pag mag times 3 kung bumagsak siya sa 50k. Kasi ganun talaga ka-trade ha. Gano'ng katagal yung Yun lang yung kasi balasan talaga. Bibilang ka ng taon. 1 taon, 2 taon. Kagaya ng ginawa ko, 2 taon ako naghintay. tumaas na gano'n? Oo. Pero, ang nasa isip ko naman, nung bumili ako ng worth 1M, kahit abutin pa ng 5 years, Long term. bago tumaas, bago bumalik sa 60k, kikita ako ng 2M, maging 3M yung pera ko. Okay lang sa akin. Diba? Yun, kasi, so di baling matagal maghintay, malaki naman yung profit. Kasi ganito yan ka-trade. Pansin ninyo, kapag pumuputok yung Bitcoin, di ba dapat tumataas kasi mas maraming bibili. Makita nyo, pag sumisikat na yung Bitcoin, yung crypto gagaya dati, natitibay pa, nagka-crash tuloy siya. Kasi ang nangyayari niyan, yung mga nakabili na sa mahal, yung mga malalaking, ang tawag ay big ways, malaking tao, yung taga-US, taga Wall Street, taga Bango, gano'n. Para, okay lang. Yung order namin. Para mag-profit sila, para mag-profit sila, kailangan nilang ibenta yung Bitcoin nila. So, para mag-profit sila, kailangan merong bibili. So, kaya sumisikat o nagkakaroon ng hype para maraming buyers, marami silang mabentahan. Yun. So, pag nabenta nila, bibilihin mo ng mahal, pabagsak yung presyo ngayon. Malulugi ka. Doon maganda opportunity. Doon naman papasok yung mga big ways, bibili na lang sa mura. Dali. Tapos pag nagmahal, bibenta naman. So, di pa marunong, kadalasan nakakabili sa mahal. Mahal. Kaya ang pinaka-point talaga dyan, na bumili ka sa mura. Yung goal mo, dapat minimum mag times 2 or mag times 3 yung capital mo. Pera. At gano'ng katagal? Oo, example, ang goal, ang target na yung Bitcoin maabot ng 150,000. So ako, naghihintay ako na bumagsak yung Bitcoin ng 50,000. Ngayon? Maring hindi siya bumagsak ngayon, maring tumaas pa ng 150k. So maghintay ulit ako na bumagsak ulit. Maring dumiretso pa 200k. So maghintay ako na mag-draw down ng 50% Pero minimum. possible ba yun? Hanggang malaki. Oo, mataas yung chance. Pero yun nga, kahit tumaas siya ng 150k, hindi pa rin ako bibili. Tumaas na siya 100k o 200k, hindi pa rin ako bibili. Maghihintay ako na mag-draw down siya ng 50%. So kung maging 200k siya, bibili ako sa pag bumagsak sa 100k. Okay. So halimbawa ngayon, 100k siya, babalik siya sa 50k. Doon ako bibili. Example, bibili ako ng worth 2M. Wow. So, kahit matagal yun, kahit 5 years bago siya bumalik sa 100k o maging 150k, maging triplet. Maging 6M yung pagiging 150k yung 2M. So, worth it maghintay. Kasi, 4M yun, di ba? Sino yung bibigay din namin. Tama. So, ganun yung analysis ko. Kayo ka-trade, ano yung sa tingin nyo? Ano yung mga entry ninyo? Ano yung mga hinihintay nyo presyo sa Bitcoin ngayon? O may crypto ba kayo na maganda? Comment nyo sa, diba? Salamat.